Sa mga hindi pa nagagawa, wala pa kayong resulta, kailangan enjoy nyo yung proseso. Mag-aral kayo, mag-training kayo, tulungan nyo yung mga taong naniwala sa inyo, huwag kayong bibitaw. Kailangan po, sama-sama tayo. Hindi natin kalaban yung ibang kumpanya sa labas, hindi natin kalaban, ang kalaban natin, kahirapan. Ang trabaho ko po dati, nag-start po ako, tagalinis ng bus, construction, pahinante, waiter, busboy. Siguro naging sekreto lang po, sa lahat po ng ginagawa ko, binibigay ko po lagi yung the best ko. Sabi nga po na magtrabaho daw po tayo ng sobra sa binabayad sa atin. Bigay po natin yung the best natin. Kasi ako nag-start po ako sa mababa, tumaas po ng tumaas hanggang nung 2006 na-invite ako dito sa First Bite of Plus. Nung pumasok po ako dito, binigay ko rin po yung the best ko. Ganun lang po yung ginawa ko. May mga challenges, may mga nangyayari pong hindi natin gusto sa buhay natin, pero lagi po yan may positive side. Yun po yung tingnan natin. Ang negosyo natin may ups and down, tama? Pero dapat sabi nga magpakatatag tayo, determinado. Enjoy lang po natin yung proseso. Yung mga hirap, nandyan po yan eh. Sabi ko nga wala namang madali sa labas. Enjoy nyo lang yung process. Parang yung kaibigan ko, meron po siyang nililigawan sa Bataan, taga Bulacan siya. Lagi niya kaming kinakayag, mga kabarkada. Malayo po yung Bulacan sa Bataan, tama? Pero hindi niya nararamdaman yung pagod. Kasi ang nakikita niya, ini-enjoy niya eh. Yung babaeng gusto niya makita. Kaya nag-i-enjoy siya. Ganon din po, ganon sa negosyo natin. Kung gusto mo makuha yung mga pangarap mo, enjoy mo yung proseso. Di ba? Ganon yun eh. Pagod, nagda-drive siya, minsan nalilipasan pa ng gutom. Ganon din sa negosyo natin. Pero pagka sinagot ka ng babae, ano mangyayari? Success. Tama? Hindi mo ramdam yung pagod. Enjoy lang po natin yung proseso. Marami tayong dadaan ng pagod, puyat, sakripisyo, pang-insulto. Ang una nag-reject sa akin, mga kasama ko sa bahay. Kuya ko. Sabi sa akin ng kuya ko, Tol, wag mo na ako idamay sa kalokohan mo. Ate ko, ayaw. Nanay ko, sabi sa akin, nako anak, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Pero ang totoo po nun, hindi ko po siya nakasalubong. Hindi po ako nakinig sa kanila. Bakit? Ang lagi kong katwiran, na yung sekreto nga daw po ni Lucio Tan, na sinasabi ko sa mga talk ko, makinig lang po tayo lagi sa mga taong successful para maging successful din po tayo. Magsasama ka daw sa mga taong may nangyayari sa buhay, may mangyayari din sa'yo. Hindi ka sasama sa mga taong may nangyayari sa buhay para manghiram, para mangutang. Kaya ka sasama sa kanila para alamin mo kung paano sila mag-isip, paano sila humawak ng mga problema, paano sila dumiskarte, paano sila gumalaw. Kasi pag ikaw galaw mayaman, isip mayaman, kilos mayaman, ano mangyayari sa'yo? Mayaman. Pag ikaw isip mahirap, ano mangyayari sa'yo? Maghihirap ka. Bakit, Francis? Paano ba mag-isip ang mahirap? Ganto. Pinakitaan ng opportunity. Para sa mahirap, kahit mahirap, kayang gawa ng paraan. Lalo iba sa inyo, kasali na, tatrabahuhin na lang, tama? Ano sabi ng mahirap? Mahirap yan? Baka hindi ko mabenta yung product? Baka wala akong mapasali? Negative. Ano mangyayari? Negative. Pero bakit mga mayroong mahihirap na yumayaman? Kasi positive. Yan ang sikreto ng mayayaman. Kailangan positibo ka. Meron ba negosyante, nagbukas ng negosyo, ganito sinasabi? Pag binuksan ko tong negosyo na to, sigurado, sarado to. Sigurado lugi to. Di ba positive sila? Pero minsan, yung positive na negosyante, nalugi. Anong iniisip? Next time, pagbubutihin ko. Positive pa rin. Dapat ganun din tayo. Kung may mga nangyayaring challenges, magpakatibay ka lang. Kung nagawa mo na, magagawa mo uli. Tama? Sa mga hindi pa nagagawa, wala pa kayong resulta, kailangan enjoy nyo yung proseso. Mag-aral kayo, mag-training kayo, tulungan nyo yung mga taong naniwala sa inyo, huwag kayong bibitaw. Wala pong bibitaw. Kailangan po, sama-sama tayo. Hindi natin kalaban yung ibang kumpanya sa labas. Hindi natin kalaban. Ang kalaban natin, kahirapan. Tama? Magpakatatag ka. Ako po, pag nangihina po ako, may mga oras din po nangihina din kami. Tao din kami. Minsan napapagod din kami. Tinitingnan ko lang po yung mga anak ko. Sabi ko, hindi pwede makaranas ng hirap itong mga bata na to. Yun po yung nagpapatibay sa akin yung mga anak ko, yung pamilya ko, yung nanay ko. Hindi ako pwedeng bumitaw. Bakit po? Marami nakakapit sa akin. Marami akong tinutulungan. Kaya hindi rin na po ako pinababayaan. Basta naniniwala ka lang sa nasa taas, sa sarili mo, sa ginagawa mo, labang ka lang ng patas, wala kang sinasagasaan, hindi ka na pababayaan. Tama? Sama-sama po tayo, tulong-tulong. God bless po.